tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Palabas na sana ng ospital matapos isang buwang confinement pero nabiktima pa ng manloloko. Yan ang sinabit ng isang mag-asawa sa Maynila na na-scam ng 100,000 piso na isang nagpakilalang tauhan ng doktor na nag-alok daw ng discount. Balita hatid ni Jomar Presto. Mangiyak-ngiyak na humarap sa media ang 37 anyos na babaeng ito na natangayan daw ng 100,000 pesos ng isang nagpakilalang tauhan ng isang ospital sa Maynila. Sa kwento ng biktima, for discharge na sana kahapon ng kanyang asawa na na-confine sa ospital noong nakaraang buwan matapos atakihin sa puso. Pero dahil malaki pa ang kanilang babayaran para sa professional fee ng siyam na doktor, sinubukan nilang makiusap. Hanggang sa isang tawag ang kanyang natanggap at sinabing bibigyan umano siya ng discount sa professional fee para sa dalawang doktor. Online ang naging transaksyon nila. Ang pakilala niya po sa akin is si Mariela M. de la Cruz daw po siya. Manager officer daw po siya nung isang doktor po nung husband ko po. Kilalang kilala po kasi nila yung doktor po, kung ano po yung doktor po. Kaya naniwala po kami na makaka-discount po kami, pinasend po sa amin. Mabilis daw naniwala ang mga biktima dahil nakapangalan sa isa sa mga doktor ang account number na kanilang pinagpasahan ng pera. Pero nang tawagan ng isa sa mga nurse ng ospital ang doktor, doon nila nalaman na scammer ang nakausap ng biktima. Dumulog na sila sa tanggapan ng PNP Anti-Cybercrime Division para matrace ang scammer. Problema ngayon ng biktima kung paano makakakuha ng pondo para makalabas ng ospital ang kanyang asawa. Aabot pa raw kasi sa ₱250,000 ang kanilang balanse at mas madadagdagan pa ito habang nananatili sila sa ospital. Hindi rin daw kasi tumatanggap sa ngayon ng guarantee letter ang ospital at wala rin silang pang-collateral para makapag-promissory note. Yung stress tip kasi na dinadala sa kanya na nag-i-stay pa po kami sa ospital. Mas nahihirapan po kasi siya, baka po kasi magkaroon na naman po siya ng heart attack po. Ayon naman sa isang empleyado ng ospital na nakausap ng GMA Integrated News, tumatanggap sila ng guarantee letter. Pero sa usaping scam, labas daw sila roon ayon sa empleyado. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng ospital. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. 94 days bago mag-eleksyon 2025, mahigit 14 million na balota na imprenta ng Commission on Elections. Batay yan sa datos ng COMELEC as of February 6. Katumbas ito ng mahigit 20% ng mahigit 72 million na balotang gagamitin sa eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, inaasa nila ang kanilang printing target sa 1.8 million na balota kada araw para matapos sila sa April 14. Nitong Enero, pansamantalang natigil ang pag-imprenta ng mga balota dahil sa temporary restraining order ng Supreme Court laban sa mga desisyon ng COMELEC kaugnay sa pagdeklarang nuisance o pagkansela ng kandidatura ng ilang aspirant. Beep, beep, beep sa mga motorista. Good news! May inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng may rollback na 20 hanggang 50 centavos sa kada litro ng diesel. Posible namang walang paggalaw o magkabawas na hanggang 30 centavos kada litro ang presyo ng gasolina. May nakikita ring bawas presyo na 10 hanggang 25 centavos sa kada litro ng kerosene. Posible pa yung magbago batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Ito ang GMA Regional TV News. May init o mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sumiklab po ang sunog sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, alam na ba kung ano naging sanhi? Connie, hinihinalang sa napabayaang sinaing galing ang apoy nang iwan ito ng may-ari ng bahay para mag-igib ng tubig. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni CJ Turida ng GMA Regional TV.
Naglalagablab na apoy ang gumulat sa mga residente sa barangay ni Baliw, Mangaldan, Pangasinan nitong Miyerkules ng gabi. Nasusunog ang bahay ng 75 anyos na residente roon. Umalis noon ang may-ari ng bahay at naiwan ang kanyang sinaing na ang gamit ay panggatong. Umigib ako ng tubig doon sa malayo. Pagkatapos, dumating ako, may usok. Akala ko, hindi ko bahay. Ang dami yung pala bahay ko. Walang natira sa mga gamit sa loob ng bahay. Ayon kay Lolo Felix, humigit kumulang 600,000 pesos ang danyo sa sunog. Pero wala pang pinal na report ang Mangaldan Fire Station. Sa bayan ng Santa Barbara, patay ang 3 menor de edad na sakay ng isang motorsiklo matapos makasalpukan ng isang closed van. Nasunog ang motorsiklo habang yupi ang harapang bahagi ng closed van. Sa investigasyon ng pulisya, napunta raw ang closed van sa linya ng motorsiklo. Sabi ng nanay ng isa sa mga biktima, itinakas ng anak ang motorsiklo ng kanilang kaanak. Wala pang pahayag ang driver ng van. Isang lalaki naman ang nalunod sa isang palaisdaan sa bayan ng Kalasyaw. Batay sa investigasyon, kasama ng biktima ang 3 menor de edad sa pangingisda gamit ang kuryente. Nakarinig umano ang mga kasama niya ng sigaw. Nakita na lang daw nilang lumubog na ang biktima sa tubig at hindi na umahon. Posible umanong aksidente niyang nakuryente ang sarili. For information po, bawal po ang paghuhuli ng isda gamit po itong mga improvised na electric tools po natin. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw pwedeng madaliin ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil marami pang gagawin tungkol dyan ayon kay Senate President Chis Escudero. Sisimulan daw ang paglilitis pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Iginiit naman ni Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara sa bise. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Did you have a hand in this impeachment? No, the executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman sa pag-impeach ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. But the conventional thinking, Mr. President, is that nothing comes to pass in the House without the President or without Malacanang's blessing. Well, you give me too much credit. But again, what the House has done is clearly the mandate that they have been, the constitutional mandate that they have to proceed with the impeachment complaints. Hindi itinanggi ng Pangulo na napag-usapan nila ng mga kongresista ang tungkol sa impeachment. Nakumbinsi naman daw niya ang mga kaalyado na huwag mag-file ng reklamo. Pero hindi naman daw niya kayang diktahan na huwag i-endorso ang isang impeachment complaint kapag na-file na. Ang kanya nga mismong anak, unang nakapirma sa listahan ng nag-endorso sa impeachment. Humingi raw si Congressman Sandro ng payo sa kanya. Do your duty. You have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told him. I didn't know you'd be the first to sign, though. Natanong ang Pangulo tungkol sa usap-usapan online na malaking halaga ng pera raw ang kapalit sa pagpirma sa impeachment. A little bit over 2/3, hindi mo makukuha sa ganong klaseng sistema yan. Don't think that way of operating would have worked. Sa ngayon, nasa Senado na ang bola. Ang sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang naka-break ang sesyon ng Kongreso. Kailangan daw makonvene muna ang impeachment court at maaari lang itong magawa kapag nakasesyon sila. Kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon. Hindi namin ito mamadaliin. Disyembre pa naihain sa Kamara ang mga naunang impeachment complaint laban sa bise. Huling araw ng kanilang sesyon lang ipinadala sa Senado ang articles of impeachment. Kung nagpa-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami. Hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan. Biglang puwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi.
Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Marami pa rin daw kailangang gawin, kabilang ang pag-verify sa mga lagda ng mga kongresistang pumirma sa impeachment complaint. Sabi ni Escudero, hindi pwedeng e-signature dahil kailangan personal itong pinirmahan ng kongresista at pinanumpaan sa harap ng House Secretary General. Kailangan umabot ang verified signature sa 102 para matiyak na sapat ang kinakailangang bilang para diretsong naitransmit sa Senado ang reklamo. Sa tanong kung pwedeng magpatawag ng special session ang Pangulo, magpapatawag po ba kayo ng special session? If the senators ask for it, yes. Again, sila ang magde-decide. Hindi kami ang nagde-decide. Ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam ay hindi para mag-convene ng impeachment court. sabi ni Escudero kung pagbabatayan ang natitirang araw sa 19th Congress, tsak na aabot sa 20th Congress ang impeachment trial at sila na ang magdedesisyon kung mako-convict ba o hindi si VP Sara. Ibig sabihin, kasama sa maghahatol sa bise ang 12 senador na iboboto natin sa eleksyon. Sa paglilitis, pwedeng ipatawag si VP Duterte kung kailangan. Karapatan po niya yun. That is part of the rights of an accused under the Bill of Rights to confront his or to confront the witnesses against her. Karapatan po niyan, mag-attend araw-araw, kada hearing, magsalita bilang abogado. Dahil pwede siyang tumayo ang abogado para sa sarili niya, o tumayo pa nga bilang testigo. Pero hindi siya pwedeng piliting tumestigo sa kaso because it will violate, on the other hand, the right against self-incrimination. Kumbaga, hindi siya pwedeng patawag ng prosecution at pwersahang paupuin doon para tanungin kung ayaw niya. Sakaling ipatawag daw si Duterte at hindi siya pumunta, may kapangyarihan daw ang Senado na mag-issue ng subpoena. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Oh. Ay, ayoko na. I'm okay. Oo. Sabi kasi, di, ito lang daw basahin ko. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. I do not want to answer that question. Next. Ma'am, confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment case?
I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may hahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1984 ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last Last. question. Last question. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung pirma mo? Thank So yun yung you. paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money involved? I do not want to answer that question. Yes. Will you be endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next Congress? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Anong naakadiri sa Manila na taga Davao man ka? Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali, so merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes sir, opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you want to be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, ina-assess ngayon. Final question. Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. You said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But nasabi ko naman di ba, paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sir. Kyodo Yes, News, sir. Ron. What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education,
Pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba masasabi ninyo na lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last time? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, Fuji TV. Not say that. Sola. Confident kayo sa numbers ng House. And sabi nyo, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun, may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang medyo confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? Pero I need I will answer that next time. Sa Senate. Supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila kagad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Sabi daw po niya, she opposed to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Consulted actually. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Yan, ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. What's Rambo, wait. Ang preparation, challenges sa preparations, well, so far wala naman. Wala naman kaming na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Wala pa, ma'am. Sige, ma'am. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father niyo kasama pa rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense.
I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes, so what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with, ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said, hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, kausap niyo sa INC? Meron bang pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag ituloy yung case. Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OBP? Nagtanong ka na, sir? Wala pa, sir. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Kamusta po ang staff ng OBP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OBP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pag-black propaganda against you? Hindi ko na muna sagutin yung tanong na yan ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. Mika, Reuters. Dissuade or encourage your supporters in case you go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata or merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Mika Flores, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a convention in the Senate acting as an impeachment court?
hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends, yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kaya siguro ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on their last session day? Or may nag-PM ba sa inyo? Naka-receive po ba kayo? Or nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog ka na, JC, kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Ma'am, comment nyo lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but QC Prosecutor's Office giving Nasura yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates, security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-hire po natin ng private security? Okay, hindi ko na sasagutin yan, ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Ma'am, Okay. last na lang po, ma'am, on my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon? Bakit nila tinunay yung impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil, kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad
dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Napapanood po ninyo Maraming salamat sa oras ninyo. Napapanood po ninyo ang press briefing ni Vice President Sara Duterte at sinabi po niyang okay lang siya matapos ma-impeach ng Kamara. Sabi rin niya, and I quote, "God save the Philippines." Iginit din niya na wala siyang sinabing assassination threat laban sa Pangulo. Hindi pa raw niya nababasa ang articles of impeachment laban sa kanya. Matapos ang maikling pahayag, nag-entertain siya ng tanong mula sa media, ngunit may ilan na hindi niya sinagot. Susubukan natin kunan ng reaksyon ang Malacanang tungkol sa mga sinabi ni VP Duterte. Para sa buong pahayag ng Vice President, mapapanood po ninyo ang live stream at replay nito sa GMA Integrated News, Facebook page at YouTube channel. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Nahuli kamang gulo sa pagitan ng dalawang grupo ng mga binatilyo sa Cebu City. Cecil, bakit daw sila nagkagulo? Rafi, selos daw ang ugat ng insidente matapos nakabonding ng isang grupo ang ilang nobya ng kabilang grupo. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Makikita sa CCTV footage na naglalakad ang mga binatilyong yan sa gitna ng kalsada sa barangay San Nicolas proper sa Cebu City. Maya-maya, bigla na lang silang tumakbo at nagpaulan ng bato. Kwento ng isa sa mga sangkot na binatilyo, selos ang ugat ng insidente. Nagsimula raw kasi ang lahat ng makabanding nila ang ilang nobya ng kabilang grupo. Tinutukoy pa ang iba pang sangkot na kabataan sa gulo. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Magtatalaga na raw ang barangay na mga tanod sa lugar. Walang kawala ang dalawang lalaking nagnakaw umano ng cellphone sa isang laundry shop sa Bacolod City. Ayon sa isang empleyado ng shop, bumili ng pagkain ang kanyang kasamahan at iniwang nakacharge ang cellphone sa kanilang pwesto. Mabilis na tinangay ng mga suspect ang cellphone at tumakas. Pero nakasalubong nila ang biktima na agad nakahingi ng tulong sa mga residente. Kinuyog ang dalawang suspect at inaristo ng pulisya. Nabawi sa kanila ang ninakaw na cellphone. Hindi na nakuhanan ng pahayag ang mga suspect na kalaunay pinalaya. Hindi pa kasi magkapagdesisyon ang biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa mga suspect. Pinablatter ng ilang empleyado ng isang transport services cooperative ang dati nilang kasamahang konduktor sa Haro, Iloilo City. Kwento ng isa sa kanilang driver, sumakay sa kanyang minamanihong modernized jeepney ang suspect at pinagbantaang sasaktan siya. Pagbaba ng lalaki, binasag niya ang bintana ng sasakyan gamit ang isang bote. Bago yan, nagwala pa raw ang suspect sa kanilang boarding house dahil sa sobrang kalasingan. Ayon sa pamunuan ng kooperatiba, January 31, nag-resign sa trabaho ang suspect na maayos naman ang record sa trabaho. Porsigido silang panagutin siya sa kanyang ginawa. Wala pang pahayag ang suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Friday mga mare at pare! Bibida for the very first time ang real-life couple na sina Joem Bascon at Meryl Soriano sa special Valentine's episode ng Magpakailanman. Nakikita namin pag nagsisinungaling sa amin yung mga asawa namin. Nakikita mo ba kung gaano ka kamahal? Yan ang intense trailer ng Unbreakable, The Charm and John Ray Love Story. Gaganap sila bilang mag-asawa na dumaan sa on and off relationship. Chika sa akin ni na Meryl at Joem, relate much sila sa kanilang characters dahil ganyan din ang naging journey ng kanilang love story. Pero ngayon, stronger as ever ang kanilang relationship. Very inspiring at marami rin daw mapupulot na aral sa kwento ni na Charm at John Ray.
Mapapanood na yan bukas February 8, 8:15 p.m. sa GMA. Ano naman kaya ang tips nila para sa pagpapatibay ng isang relationship? Respeto talaga. Kasi yung love, given na yan given naman. Hindi na yan mawawala and all that. Pero yung talagang respeto sa individuality ng isa't isa, lagi mag-date, yung mga ganyan. Kung may pagtatalo, siguro tip lang na, siguro wag na natin ipakita kung may mga anak na tayo. Pwede naman pag-usapan yun. Alam ko may mga bugso. Sinubukang parahin ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang rider na yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Ortigas northbound. Pero ang rider nagdire-diretso hanggang sa nasagasaan ang isang enforcer. Pagdaan sa bike lane, nakabangga pa ng isang siklista ang rider bago maabutan at mahuli ng saik. Dinala siya sa LTO main office para sa investigasyon. Ayon sa rider, nawalan daw siya ng preno. Bukod sa violation, desidido rin ng SAIC na ipakulong ang rider at sampahan ng reklamong hit and run. Isinailalim na sa check-up ang nasagasang enforcer na idinadaing ang sakit ng braso at likod. Kaugnay naman po ng scamming incident na sinapit na mag-asawa na palabas na sana ng ospital matapos ang isang buwang confinement, kausapin po natin si Private Hospital Association of the Philippines President, Dr. Jose Rene De Grano. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Ma'am Connie, at sa lahat po nating taga-subaybay. Opo. Dr. De Grano, ano hong konsiderasyon ba ang pwedeng maibigay kaya ng mga private hospitals kung sakaling hindi ho makabayad ang pasyente, katulad na lamang ho dito sa nangyaring ito? Usually naman po, merong mga arrangement na ginagawa ang ating mga pribadong ospital. Siyempre, meron po tayong social worker. No? Sila po ang usually naglalakad sa mga sa DSWD at saka doon sa mga local government units at nagbibigay po sila ng mga kinakailangan. Ang sa ganun po, magkaroon sila ng halimbawa guarantee letter galing sa PCSO, galing sa local government units, galing sa mga congressman, ganyan, or sa MAIP po na tinatawag natin. At yun po, and then kung talagang kulang pa rin po, then sila po ay binibigyan ng tinatawag natin na promissory note. Ano? At doon sila maglalahad kung paano nila babayaran kung magkano man ng kanilang naiwan pang utang. Opo. I see. Pero pwede hong after the promissory note ay maaari na silang umalis no, sa ospital po? Pag may promissory note po, yun dapat may kaakibat po na parang collateral. May hindi pwedeng collateral. ganun lang. Yes po. Paano kung wala po? Hindi ho sila makakalabas ng ospital? Ay usually po, may hirap pa silang lumabas, especially po kung hindi po sila nasa charity beds. I see. Opo. Sa usapin naman po ng PhilHealth, gaano po ba kalaki ang unpaid claims pa ng mga miyembro po ninyo? Well, sila po ang nagsabi niyan na actually umabot yan ng mga 50 plus billion. Ano? Pero actually sa private, siguro umabot pa ng mga 20 billion para sa mga private hospitals po. Alright. Maraming pong salamat sa inyo pong oras na binahagi sa amin dito sa Balitang Hali, Doc. Maraming salamat din, Connie. Yan po naman si Private Hospital Association of the Philippines President Dr. Jose De Grano. Kahit walang bagyo o low pressure area, magiging maulan po sa ilang bahagi ng bansa ngayong weekend. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng malalakas hanggang matitinding ulan ang Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang asahan sa Quezon Province, Camarines Norte, Masbate, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Biliran at Samar. Bukas ang Quezon at Camarines Norte naman po ang makakaasa ng heavy to intense rains. Moderate to heavy rains naman po ang bubuho sa Bulacan at ilang panig ng Southern Luzon. Hanggang sa araw ng Linggo, posible pa rin po ang malalakas na ulan sa Quezon at Camarines Norte. Inaalerto po yung mga residente sa banta ng baha o landslide. Uulanin din po muli ang Metro Manila ngayong weekend, lalo na bukas. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Walang inaasahang bagyo sa ngayon. Shear line lamang po yung magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. May pahabol pang komento si Vice President Sara Duterte tungkol sa pag-impeach sa kanya ng Kamara bago matapos ang press con niya ngayong umaga.
Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Kapag usapang Feb-ibig dito sa bansa, saan ba magandang pumasyal? Di sa City of Love na Iloilo. Perfect destination yan with someone pero pwede rin daw kung going solo. Heto ang patikim ng biyahe ni Drew. Single man o taken? Happy Valentine's! Invited sa date natin ngayong araw. Palong ka! Palangga taka. May draw na kasi mo. Nakakaon ka na. Adobo ng mga Ilonggo. Kakulay raw ng puso. At ang sangkap na nagbibigay kulay rito, hugis puso rin. Ang makulay ng mga bulaklak ni Nanay Rosita, nakakain. Oh, matamis. I think perfect nga to kapag meron kang nililigawan. Itong susunod nating titikman, may pagka-bitter nang nagdi-discriminate raw ng mga single? Ay, bakit naman ganon? Isang single yung order mo. Isang single. Yung single, isa ka single. Ano bang tinda mo, Nay? At bakit mapanakit? Mga Ilonggo, meron daw sabaw na pampagana. Kaya ang mga suki nila, puro mag-asawa. Yung sabaw namin, sabi niya hindi raw nabuntis yung asawa niya. Nung nakain siya ng nakain ng sabaw namin, nabuntis daw, sabi ko, ikaw naman. Pinahigugma ko ka. Basta huwag pigilan ang sariling ma-fall at ihanda ang sariling ma-in-love sa Iloilo. Love you. Mga mare, this Sunday na ang Kapuso Chill Fest sa Quezon City. One exciting day kasama ang mga bida ng ilang Kapuso serye. Representing Lolong Bayani ng Bayan sina Runo Madrid, Rochelle Pangilinan, Paul Salas at Mikoy Morales. Kilig at kulit din ang ihahatid ng cast ng My Ilonggo Girl. Sa pangunguna yan ni Jillian Ward, Michael Sager at Yasser Marta, with Lian Valentin, Ara San Agustin at Vince Maristela. Makakapiling nyo rin mga kapuso ang ating favorite Gen Z barkada mula sa youth-oriented show na Maka. Don't miss your chance ngayong darating na linggo, 4 p.m. sa Trinoma Activity Center. Ito ang GMA Regional TV News. Hulikam ang pagsemplang ng isang motorcycle rider sa Talisay dito sa Cebu. Pumasok ang motorsiklo sa isang kanto sa bandang Cebu South Coastal Road. Normal ang takbo niya hanggang sa biglang magpreno at sumemplang. Napansin daw kasi ng rider ang isang papalikong sidecar na e-bike. Humandusay ang rider pero mabilis din naman siyang nakatayo. Nahulog naman sa bangin ng isang big bike sa Barangay Planasa, Ramon Isabela. Ayon sa saksi, binabagtas ng big bike na may dalawang sakay ang matarik na bahagi ng rolling hills nang mahulog ito sa bangin. Nakaligtas ang rider at angkas ito bago mahulog ang big bike sa malalim na bahagi ng bangin. Pinalibutan na ng caution tape ang lugar kung saan nahulog ang big bike. Pinag-iingat ang mga motoristang pupunta sa lugar. Pambaong good vibes for weekend mga kapuso. Isang pet from Antipolo Rizal na isa raw professional. Yes, eto na nga ang kanyang chosen career, oh. Tingnan natin. The stuffed toy doctor is in, kaya on duty na rin ang assistant. Presenting Care Bear ang dog tour na helper. Matyaga naghihintay habang kinukumpuni ang paboritong laruan. Siya rin naman pala nakasira matapos itong panggigilan. Ang netizens ay see you, ang pasensya at ang perfect costume ng alaga. Mahigit 150,000 na ang views ng video, kaya trending! Cute. Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang balitang hali-bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.